Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Junie. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa epekto ng pagbubukas ng daungan ng bansa sa pandaigdigang kalakalan. Bago ang lahat, mayroon akong awitin na nasa tonong, "Oh, awitin mo at isasayaw ko." Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Halina at sabayan niyo ako sa pagkanta. Ang sasaya sa kalakalan natin. Paano ba nagsimula? Halina't tuklasin natin sa Suez Canal. Napadali pangangalakal. Komunikasyon sa Pilipinas ay uminang. Paglalapas-masok ng mga ngalakal ay napadali na. Gayon din ang liberal na kaisipan. Banyaga namulat na ang Pilipino. Namulat na sa karapatan. Mayroon ako ditong mga sumusunod na salita. Babasahin ko ito ay pagkatapos ay kayo naman. Maliwanag? Kabuhayan. Barter. Komunikasyon. Pag-unlad. Daungan. Suez Canal. Kalakalan. Ekonomiya. Magaling! Ngayon, nais kong itanong sa inyo kung sino ang nakapanood o nakadinig ng mga napapanahong balita. Maaari niyo ba itong ibahagi sa loob ng ating klase? Magaling! Bago tayo magpatuloy sa susunod nating aralin, magbalik tanaw muna tayo. Mayroon akong inilagay ng mga papel sa ilalim ng inyong lamesa. Nais kong kapain ninyo ito at tignan kung anong kulay at mga salita ang naroon. Ang mag-aaral na nakabunot ng asul na papel na mayroong salitang boom, papel na kulay dilaw na may salitang pak, at pulang papel na may salitang pow ang siyang sasagot sa ating katanungan. Narito ang ating unang katanungan. Ano ang kahalagahan ng lokasyon sa isang bansa? Pangalawang tanong. Saan matatagpuan ang ating bansa? At pangatlo, magbigay ng 3 bansang nakapaligid sa ating bansa. Magaling! Ngayon, magkakaroon tayo ng larong 4 peaks, 1 word. Simple lamang ang larong ito. Kailangan niyo lamang bumuo ng isang salita base sa 4 na larawan. Narito ang ating unang salita. Tama, ito ay kalakalan. Ano naman ang ipinapakita ng 4 na larawang ito? Tama, ito ay daungan. Ano ang ipinapakita ng 4 na larawan? Tama, kabuhayan. At panghuli, tama, ito ay pag-unlad. Batay sa mga salitang ginamit natin sa activity, ano sa tingin ninyo ang tatalakay natin ngayong araw? Tama, ang tatalakay natin ngayon ay tungkol sa epekto ng pagbubukas ng daungan ng bansa sa pandaigdigang kalakalan. Bago yan, mayroon ako ditong larawan. Ano sa tingin ninyo ang ibinibigay na mensahe o ang mahihinuha natin mula sa larawang ito? Lahat ng sinabi ninyo ay tama. Ang pagbubukas ng daungan ng bansa ay
ay maihahalin tulad natin sa larawang ito sa kaisipang mayroong mga oportunidad na nakaantay dito. Ngayon, tatalakayin na natin kung ano ang mga naging epekto ng pagbubukas ng daungan ng bansa sa pandaigdigang kalakalan. Ito ay si Ferdinand de Lesseps. Siya ay isa sa mga muling nagpatayo at nagpabukas ng Suez Canal sa taong 1869. Ang Suez Canal ay matatagpuan sa bansang Ehipto na may habang 172 kilometro na nagdurugtong sa dagat Mediteraneo, Gulpo ng Suez, Dagat Pula at Karagatang Indian. Dahil dito, napadali ang paglalabas-masok ng mga mangangalakal at ang sistema ng komunikasyon sa Pilipinas. Naging daan din ito upang mamulat ang mga Pilipino sa kanilang karapatan dahil na din madaling nakakapasok ang mga babasahing aklat na nagsusulong ng kaisipang liberal at revolusyonaryo. Bukod sa Suez Canal, binuksan din ang Panama Canal at ang Ohio Canal para sa bandaigdigang kalakalan. Tatalakayin naman natin ang pagbubukas ng daungan sa Pilipinas. Ang kalakalang galyon lamang ang tanging kinikilala bilang pangkalakalang panlabas ng bansa noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ngunit sa kalaunan, binuksan ng ibang daungan sa Pilipinas para sa pakikipagpalitan ng mga produkto sa iba't ibang bansa. Nabuksan ang daungan ng Pilipinas sa Maynila noong 1834 at noong 1855 ay binuksan naman ang daungan sa Sual, Pangasinan, Iloilo at Zamboanga. Noong taon 1860 ay binuksan ang daungan ng Cebu at noong taong 1873 ay binuksan ang daungan sa Tacloban at Legazpi. Narito naman ang mga naging epekto ng pagbubukas ng daungan ng bansa. Ito ay nagbigay daan sa pag-unlad sa ekonomiya ng ating bansa. Napabilis din ang transportasyon at ang komunikasyon. Napabuti ang paraan ng pagsasaka at naging tanyag ang ating mga produkto sa ibang bansa. Nagkaroon din ng pagpapatibay ng Dekretong Edukasyon 1863. Ang layunin nito ay mapalaganap ang edukasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga paaralan doon. Masasabing ang edukasyon para sa mga Pilipino ang isa sa mga naging dahilan ng paglinang at pagsibol ng damdaming nasyonalistiko na naging sanhi ng pagkilos at pagtutol laban sa mga patakarang kolonyal ng Espanya. Bunga ng pagbukas ng Pilipinas sa kalakalang pandaigdig, umunlad ang agrikultura dahil tinatangkilik din sa pandaigdigang pamilihan ang produkto ng Pilipinas tulad ng tabako, asukal at abaka. Dahil dito, maraming mga negosyante, magsasaka at profesional na naging mabuti ang pamumuhay at sila ang bumuo sa panggitnang uri ng lipunan na karaniwang kinabibilangan ng Chinese at Spanish mestizo. Masasabi natin na dahil sa ating mga produkto na tinatangkilik ng ibang bansa, umunlad ang ating ekonomiya kaya nararapat lamang na tayo mismong mga Pilipino ang unang tumangkilik sa sariling atin. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa 4 na pangkat. Ito ang magiging unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat at pang-4 na pangkat. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ang activity. Para sa unang pangkat, talakayin ang epekto ng pagbubukas ng daungan ng Pilipinas sa pamamagitan ng paggawa ng Timeline Graphic Organizer. Narito ang rubric. Para sa pangalawang pangkat, pag-usapan ang naging epekto ng pagbubukas ng daungan sa bansa sa pandaigdigang kalakalan at gumawa ng photo collage na nagpapakita ng kaisipang kaunlaran ng Pilipinas dahil sa pagbubukas ng daungan sa bansa sa pandaigdigang kalakalan. Kunin mula sa kumpol ng mga larawan ang mga naaayon sa kaisipan at bigyan ito ng maliit na pagpapaliwanag. Narito ang rubrics para sa pangalawang pangkat. Para sa pangatlong pangkat, talakayin ang naging epekto sa inyo ng pagbubukas ng daungan ng bansa sa pandaigdigang kalakalan. Ano-ano ang mga naging kontribusyon nito sa inyong pamumuhay ngayon? Gumawa kayo ng presentasyon o role play tungkol dito. Narito ang rubrics.
At para sa pang-apat na pangkat, talakayin ang naging kaunlaran sa ating bansa dulot ng pagbubukas ng daungan sa pandaigdigang kalakalan. Gumawa kayo ng poster at magbigay ng maliit na pagpapaliwanag tungkol sa inyong ginawa. Narito ang rubrics. Mga bata, ano ang natutunan ninyo ngayong araw? Ano pa? Tama! Ang pagbubukas ng daungan ng bansa sa pandaigdigang kalakalan ay nagbigay daan sa maraming oportunidad, kabilang dito ang napadaling paglalabas-masok ng mga mangangalakal sa ating bansa. Nasulong din ang kaisipang liberal at ang kamalayang nasyonalismo at ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Marami ang naging epekto ng pagbubukas ng daungan ng bansa kung kaya't nabigyan ng pagkakataon ang mga mamayang Pilipino upang makipagsapalaran sa ibang bansa sa pakikipagkalakalan. Ngayon, ano ang magandang naidulot ng pagbubukas ng daungan ng bansa sa inyong sarili at sa inyong pamilya? Magaling! Ang pagbubukas ng daungan ng bansa sa pandaigdigang kalakalan ay may magandang naidulot sa atin bilang isang mamamayang Pilipino. Tayo ngayon ay nakakatamasa ng kasaganahan at kaginhawaan sa transportasyon, edukasyon at maging sa ibang aspeto ng ating pamumuhay. Ang pagbubukas ng daungan ng bansa ang nagbigay daan sa pagkakaroon natin ng maunlad na sistema ng ekonomiya dahil na din sa mga pamilyang nagkaroon ng pangkabuhayan. Bukod dito, ay nabigyan tayo ng oportunidad upang makagamit ng mga bagay na nagawa sa ibang bansa. Nadagdagan din ang kaalaman ng mga Pilipino sa aspeto ng kultura, pananaw, pananamit at pagkain. Ngayon, magkakaroon tayo ng isa pang gawain. Gagawa kayo ng tula na nagtatalakay ng mga produkto mula sa ibang bansa simula ng pagbubukas ng mga daungan sa pandaigdigang kalakalan. Narito ang rubrik sa paggawa ng tula. Ngayon, kumuha ng sangkapat na papel at isulat ang titik ng tamang sagot. Ngayon, para sa inyong takdang aralin, gumawa kayo ng pop-up card na nagpapakita o naglalarawan ng pangangalakal. Maaaring kunan ng litrato ang sarili habang gumagawa nito at isumiti sa ating Facebook group. Tapos na ba kayong isulat sa inyong kwaderno ang ating takdang aralin? Mabuti! Ngayon, dito lamang natatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong oras at naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!